Nida Maranon. Good morning, Coach Needs. Thank you and good morning, Coach Liza. And good morning po sa lahat ng mga nasa Zoom natin and yung mga nasa FB Live natin. Let me share po my slide. Wait lang po. Kita na, Ate Liz. Yes, darling. Okay, ayan. So, good morning po ulit. I'm Coach Nida Maranon po from Cabuyao, Laguna, 50 years old, mom of two, and ginamit ko po yung products, yung ating healthy breakfast, especially nung una. Initially po, para mag-lose ng weight, and after taking that correctly, consistently, and seriously, nag-lose po ako ng 20 incredible pounds and 4 inches around my waist. Mas naging energetic and nawala po yung mga discomforts. Ngayon po, ginagamit ko na po ang products natin for my healthy aging. So, yun po yung goal ng lahat. And ang favorite ko po na products, bukod po sa ating aloe tea and shake, ay marami po tayo kasing mga supplements. Ito pong ating NRG, vitamins and minerals, Herbalife line, probiotic, yung ating active fiber complex. So, madami pa pong iba. So, you ask your coach kasi talaga pong mas mapapalakas po yung ating immune system. By the way, ang background ko po before I met Herbalife, I'm a realtor po. I'm doing that part-time na maraming side hustle and a full-time housewife po. Okay naman po yung income, hindi ganong malaki, minsan malaki. But kasi talagang ang focus ko po yung mga bata before kasi medyo maliliit pa sila. Ang hindi ko lang po talaga nagustuhan, syempre ngayon ko lang po yun nalaman nung nag-Herbalife ako. Ang hindi ko lang po gusto before is very limited po ang alam ko about nutrition, negative po ako, hindi po ako masyadong friendly, and nasa comfort zone po ako. So hindi po ako masyadong, hindi ko po gustong gawin yung mga hindi po ako comfortable sa mga ganon. So kaya akala ng iba medyo suplada po. So I'm very thankful kasi talagang and nakita ko po yung solution sa Herbalife when I met Herbalife kasi dito po sa Herbalife talagang hindi lang physical yung nabago sa akin, emotionally, physically, mentally and spiritually po mababago sa atin dito. So you're getting better every day po. So especially meron tayong mga trainings, no? So ibanggitin ko po 'yun na meron tayong PDT, Personality Development Training. So dun po talagang yun nga po mas magiging mabuting tao po tayo dito habang nag-Herbalife tayo. And very excited po ako na about my future here in Herbalife kasi hindi na po ako takot tumanda and talagang very excited din po ako about kung sino pa po yung ang mga masya-sharean ko pa po kasi gusto ko po rin ah, i-share sa kanila kung gaano kaganda po yung products para ma-experience din po nila yung mga amazing results na narinig nyo kanina so mas maganda pong i-share natin. That's why I really love Herbalife. So much of me na po. So let's proceed po sa aking topic. Wait lang po. Ito po ang aking topic. Napakaganda po nito. I hope, maiksi lang po pero I hope maintindihan po natin and focus po tayo. So ito po yung aking topic. How to personalize your diet by counting macros by Susan Bowerman, our Senior Director, Worldwide Nutrition, Education and Training, Share Herbalife Dietetic Advisory Board, and Outer Nutrition Advisory Board. So sabi ni Maring Susan, does personalizing your diet really help you reach your goals? So, tingin nyo po, Coach Lisa, hindi ko kasi kita sa chat eh. So, ano pong sa tingin nyo, yung pagpa-personalize po ba ng ating diet, yung kinakain natin, yung ginagawa natin, nakakatulong po ba para ma-reach yung goals natin? So, kindly answer lang po dun sa ating chat. May nakasagot ba, Ate Lisa? Para talagang may interaction tayo dito, no? So, the short answer is yes, sabi po ni Super Susan Bowerman. So, nakakatulong siya. So, dinagdag din niya na may trend nga ngayon sa nutrition na lumalayo na sa one size fits all approach sa pagkain. So, ibig sabihin nito, wala talagang isang diet na bagay para sa
lahat. So according to her, there is no one fits all approach to healthy eating. Kaya importante na talagang i-personalize mo yung diet mo. Depende sa yung sariling needs, lifestyle, at goals. So, ang healthy diet, sabi niya, depends on calculating your personal calorie needs and tracking your macros. So, yung itong macronutrients na to, ito yung tinitrace natin, yung carbohydrates, protein, and fat. So, tinatawag din itong big three nutrients. Sila yung halos bumubuo ng lahat ng calories na kinakain mo na sila din yung gumagawa ng mga pinakamalaking trabaho para mapanatili tayong healthy, no? Yung mga nutrients, yung mga macronutrients, yung carbs, protein, and fats, sila yung may pinaka-importanting role sa katawan talaga natin. So, i-review lang natin kasi para malaman ng lahat. Carbohydrates, ito yung main source of energy natin. Yung protein, para mag-build and repair ng muscle at tissues natin. Yung fat naman, ito yung sumusuporta sa hormones, sa organs natin, at nagbibigay ng long-term energy. So, pag nagbibilang daw tayo ng macros, tinitrace din natin dapat yung kung ilang grams yung protein, carbohydrates at fat na kinakain mo bawat araw. So elaborate pa natin to later, no? At the same time, nagbibilang ka rin ng calories. So para kang may double check system na siguradong wise yung paggamit mo ng calories. So, hindi lang basta yung alam yung ratio. Kasi yung ratio, alam na natin na 30% fats, 40% carbohydrates, 30% protein. Alam na natin yan. Yun yung recommendation and constant yan. Kaya lang dapat alam din natin kung ilang gram ba yung 30% fats na yan, ilang grams ba yung 40% carbohydrates na yan, and 30% protein. So yun yung aalamin natin later. And paano tayo magko-compute ng yan. So in order to keep track or para ma-monitor yung personalized diet natin, may mga ilang bagay tayo na dapat muna nating malaman. So, una, kailangan nating alamin kung ilan yung daily calorie needs mo. So, nakadepende ito talaga sa goals mo. So, maraming online tools na pwedeng makatulong na ma-estimate yung calorie needs mo. So, kung yung goal mo ay mag-lose ng weight, kung mag-gain ka or mag-maintain ng weight, pero hindi tayo dito magfo-focus ngayon or magka-concentrate kung paano mag-compute ng calorie needs. Pero, di ba, yung mga tayo, may mga magic number tayo. Yun yung calorie need natin every day. So, kung lahat may magic number, so yung mga hindi pa nag-start dyan, you can ask your coach para malaman niyo yung daily calorie needs nyo, yung magic number nyo. So, magpa-evaluate kayo sa inyong mga coaches para malaman nyo ito. Pero ngayon, gagamitin natin ay 1,800 lang na calorie needs natin. Later, compute natin, no? Then second, next na kailangan mo malaman na ito yung pagtutuan na natin kung paano kumuha ng compute ng grams. So, kailangan nating malaman yung calories there in a gram of each macronutrient. So, alam natin na at napakadali lang maalala, for sure alam ng iba na each gram of carbohydrates and protein has 4 calories. And yung a gram of fat has 9 calories. So, mas mataas yung calories na makukuha natin sa fat. So, eto, mag-uumpisa na tayo. So, Ate Lisa, ready ka dyan? Sige. Para ano? Sige. So, let's use 1,800 calories need. So, kunwari, kasi ako 1,200. So, ang gamitin lang natin ngayon is 1,800 calorie need. So, ito yung magic number mo. Then, yung ratio natin, 40%, 40, 30, and 30. So, 40% calories from carbohydrate, 30% calories from protein, and 30% calories from fat. So, ito yung recommendation natin. So, para makuha natin yung carbohydrates, no, kung ilang grams, so, ang gagawin natin, so, tanda natin yung a calorie, 1 calorie, a calorie, 4 calories per gram of carbohydrate. So, 40% of 1,800, so ita-times natin sa 1,800 times 0.4, kasi 0.4 yung 40%. So,
makukuha natin 720 calories of carbs per day. So usually, alam na natin tong 720 calories carbs per day, no? So, ang gawin natin in grams, paano makukuha natin to? So, i-divide natin to sa 4 calories per gram. So, kung nakakasunod tayo, alam po ba natin kung anong sagot? Kindly type sa ating chat box po kung ilan yung makuha nating grams, calories na na in carbohydrates. Ilang grams ang makukuha natin dito. Yan, So, may divide po nakasagot na ba, natin. Ate Liza? Wala pa. Wala pa. So, ito lang, ulitin ko para maintindihan natin. 40% kasi 40% yung ratio ng calories from carbohydrates. So, yung 40% na yan, ita-times natin sa calorie need natin or yung ating magic number. So, para makuha mo yung calories from carbohydrates. So, ang sagot niyan ay 720 calories from carbohydrates. Then, i-divide lang natin to sa 4 calories per gram. So, ito yung magiging sagot niya. So, 180 grams or carbohydrates per day. Yan yung kailangan. 1,800. May nakatama ba, Ate Ayun. Lisa? May Wala? nakasagot si Joy. Si Joy Aison, 180 Galing ni grams. Coach Joy. So, ayan, paturo tayo kay Coach Joy. So, 1,800 grams of carbohydrates per day. Hindi lang yung basta na pag 1,800 yung meal plan mo, yun lang ang alam mo. Dapat alam mo din to in grams or yung 720 calories of carbs per day. Computein natin to in grams. Kasi makikita niyo naman to, may mga, pwede nyo i-search kung ilan yung grams ng halimbawa ng egg, depende sa size. So one egg kasi ang carbs nito 100 grams or 80 to 100 ang carbs nito, calories. So next, paano natin kukunin Yan. ang protein Sabi ni naman? Coach Jessie, 100. Yes, 180. Thank you, Coach Jessie. Thank you, Coach Jessie. And next time, yun namang magic number nyo, mamaya, yun yung gawin nyo. Kung ilan yung grams of carbohydrates nyo per day. Yun yung computein nyo later. Then, dito naman tayo sa protein. So, 4 calories per gram of protein. So, 30%. So, 1,800, 30% yung protein, no? So, yun yung ratio niya. So, 800 times 0.3. So, 540 calories of protein per day. So, yan 540 na yan. I-divide lang sa 4. May nakasagot ba, Ate Lisa? Wala pa. So, Nag-divide pa sila. So, ayan. May 10 minutes pa naman tayo. So, ayan. Sige. Pag may isa na nakasagot, 135, si Miss Joy Aison ulit. Si Coach okay. Manilin. Tama. Coach Manilin, 130 grams of protein per day. Pag 1,800 calories, ang magic number mo. So, ayan. Alam na natin later on. Hindi na tayo magkakamali. So, mas maganda yung magiging result mo pag alam mo ito talaga. So, dito naman tayo sa fat. So, mas mataas yung calories ng fat, no, per gram. So, 9 calories per gram. So, pero 30% din yung ratio niya. So, 1,800 times 0.3, 540 calories of fat lang din per day. Kaya lang, 9 calories per gram siya. So, 9, divide natin siya sa 9. So, ayan. Mas mababa siya. Pero mataas kasi yung calories. Si Miss Alexandra answered 60. Si Miss Joy Aison, 60. Si Coach Manilin, 60 rin. O, di ba? Dami nila. Yes, tama. Alam na nilang pagkuha ng macronutrients in grams. Hindi lang yung ratio, no? So, thank you, Ate Lisa. Ayan. Alam na natin kung paano ma-compute. And of course, balance is key pa rin. So, iwasan yung extreme diets na sobrang baba yung percentage ng kahit anong macronutrients daw. Ngayon na alam na natin yung individual numbers para sa macros natin, magagamit mo na itong mga info na to na mula sa nutrition
facts panels o kaya may mga online resource para subaybayan ang grams ng protein, carbohydrates at fat mula sa pagkain na kinakain natin every day. Dahil marunong ka na rin gumawa ng ating calculation, pwede mo nang i-adjust ang percentage ng macros mo na nakadepende sa goals mo. Halimbawa, yung mga taong madalas mag-endurance sports o yung talagang grabe yung kanilang exercise, no, ay pwedeng mag-boost ng carbohydrates nila up to 50% ng calories o higit pa. So, ibig sabihin nun, kailangan nilang bawasan ng kaunti ang protein at fat nila, ang fat intake nila. Kung ang goal mo naman ay mag-lose ng weight, mas maganda na ipack mo yung maraming nutrition ang bawat calorie. Kaya pwedeng bawasan natin yung ng kaunti yung fat percentage mo para marami kang calories na mailaan para sa lean protein at good carbs tulad ng gulay, fruits, and whole grains. So, yun yun. So, alam mo na kasing mag-compute, di ba? So, kailangan lang balance is king nga daw. And of course, kung may isang bagay kang dapat tandaan tungkol sa macros or yung protein, carbohydrates, and fats, ito yon. Ang tamang balance ng big three, yung tatlong macronutrients, ay sobrang importante para sa overhealth natin. So, iwasan natin ulit ang sobrang baba ng percentage kahit na isang macronutrient dahil lahat sila ay may mahalagang role. Keeping your macros in balance ay isang magandang paraan para talaga ma-personalize yung diet mo at matulungan kang maabot yung goals mo. So in short, it's about making sure you're not just eating the right number of calories but also the right kinds of calories of your personal health for your personal health and fitness goals. So ang maganda kasi we are very lucky because with our healthy shake, it fits to everyone, no? Whether you want to maintain your weight, or gain weight, or in a healthy way. So, bibigyan ka ni coach ng meal plan dito naka personalize talaga para sa bawat isa o para sa iyo. So, mas safe tayo dito kasi lahat ng macronutrients nandito. So, loaded siya. So, nutrient dense ang ating shake. Napaka ganda na isabay natin sa ating breakfast, sa ating healthy breakfast. Of course, pwede niyong isabay ang ating tea and aloe. That's why we're very proud kami that ang yung products natin, yung Herbalife, is #1 in the world in meal replacement and protein supplement combined, weight management and well-being, and active and lifestyle nutrition. And of course, hindi lang yun, no? Nutrition for your best life. So, nandito na lahat, no? Yung ating sinasabi ng macronutrients, meron hindi lang pang inside, pati outside nutrition meron tayo. So, I hope hindi na tayo maliligaw. Alam nating computein ang ating mga macros or yung mga in grams ng ating mga macronutrients, hindi lang yung sa ratio. So, I hope marami tayong naintindihan ngayon. Coach Lisa, thank you. Yes, thank you so much, Coach Nida. Napakarami talaga naintindihan, ano? And I hope talaga namang with all those